po ito. At gagawin po natin ang horoscope nyo po sa bawat zodiac sa inyo for March 31 to April 6. So, una natin si Aries. So, Aries, this is your card. Go the distance. Well, this is a time naman na medyo kailangan mo magstay kung nasan ka. May mga bagay na kailangan ng atensyon mo na ikaw lang yung pwedeng gumawa dito. Ikaw lang yung magkakaroon ng pamamaraan para marisolba mo yung mga bagay-bagay. So, kung andoon na may mga mag-aaya sa'yo lumabas, medyo pag-isipan mo kung kailangan mo ba talagang sumama sa kanila o andoon na kailangan mo talagang magstay muna kung nasan ka kasi this week hindi pa moment para medyo maglagalag ka. Madami ka pang aayusin at madami ka pang kailangan bigyan ng pansin. So that is si Taurus. We have here si Okay, so Taurus, pinapaalala sa'yo, live in the present. Diba may sa isang movie nga sabi doon na the future, it's still not, hindi pa natin alam ano yung future. Yung past, history na siya. Pero yung ngayon, doon ka mag-focus because that is your present. Focus on the now. Focus doon sa mga magagawa mo pa ngayon. Focus ka doon sa mga kailangan mong tapusin. So next natin is si Gemini. Your card is mending. Meron tayong tinatawag na healing yourself through others. So ito yung linggo na may mga ipapadala sa iyo ang universe na kung saan ikaw yung magiging dahilan para matouch yung heart nila. Ikaw yung ikaw yung gagamitin ng universe para ma-realize nila yung mga bagay-bagay sa buhay mo or sa buhay nila na ito pa rin dapat nilang bigyang pansin at matutulungan mo sila paano sila makaka-let go sa mga past nila. At habang ginagawa mo to, ikaw din, makakaranas ka ng release, makakaranas ka ng healing sa mga bagay na to or anything about your past. So next natin si Cancer. Yung card mo is fork in the road. Kung nanghihingi ka ng sign kung tama ba yung ginagawa mo, yes, you are on the right path. Andoon na yes, maraming options na available para sa'yo. Madaming pwede kang pagpilian. Pero ang lagi may tatanong, ito mga options sa banto, nakasuporta doon sa mga target mo sa life mo. Nakasupport ba siya doon sa mga aspirations mo, doon sa end goal mo? Kung hindi, then it is not an opportunity para sa'yo. It could be a distraction. Focus ka doon sa ano ginagawa mo ngayon, and you should find that blessing along the way. Kasunod natin is si Leo. So we have here is si TikTok. Leo, kalma lang ha, kasi madami kang gustong ma-accomplish, madami kang gustong matapos this week, at sobrang dami nape-pressure ka na sa mga nangyayari sa'yo. Nape-pressure ka kung ano yung dapat mong unahin, kung ano yung dapat mong gawin. Huwag kang masyado magpa-overwhelm. Kung kailangan mo mag-take ng time to breathe in and breathe out, gawin mo. Kasi kung hindi, ikaw yung may ipit. Ikaw yung malalagay sa alanganin. At ang mangyari nito, pag na-overwhelm ka naman, wala ka na magagawa. Prioritize kung ano yung mga importanteng kailangan mong unahin at yung mga regular things na kailangan mong ginagawa on a daily or weekly basis. Kasunod natin ngayon is Virgo. And we have here, change in the wind. Literal, may mga major changes na gagawin ng universe para sa'yo. These changes, medyo hindi natin magugustuhan. Pwedeng may mga ipapakilala sa yung tao or may meron ka malalaman about other people, mga sinasabi behind your back. So, before ka mag-react, kunin mo yung buong kwento. Hayaan mo na isipin nila na wala kang alam. Hayaan mong isipin nila ng mga taong to na hindi mo na nababasa yung ginagawa nila. Medyo pangit yung term, pero laro tayo na tanga-tangahan muna. Kasi doon mo malalaman doon lalabas yung ibang mga bagay na kailangan mo malaman at kapag nabuo na yung kwento, bibigyan ka ng pagkakataon para magkaroon ka ng decision. Should you stay or should you go? So next natin is si Libra. Ayan. So Libra, we have here the fates. So the card is actually saying na medyo may mga changes na mangyayari. So, i-challenge this week ng universe yung mga pinaniniwalaan mo, yung mga bagay na pinanghahawakan mo, kung kailangan mo na ba i-let go ito. Kasi, kumbaga sa isang libro, kung magbubukas na ng bagong chapter sa buhay mo, itong linggo to
At hindi lahat ng characters kailangan mong dalhin. May ibang mga characters, iiwanan mo sila sa previous chapter because you need to give way sa mga bagong characters who will help to support yung main character, which is ikaw. Next natin is Scorpio. So your Scorpio, we have here is thinker, number 44. Overthinking, hindi mo forte yan. You know what you need to do. Andoon lang na nagpapa-overwhelm ka dun sa mga paano pa ganito, baka ganito yung mangyari, or pwedeng ganito yung gawin. Again, you already have your blueprint. Ginawa mo na yung mga kailangan mong gawin. You already have that target sa isip mo. Focus on it. Kung kailangan mo magkaroon ng time for meditation para ma-lessen mo yung mga negativity at ma-lessen mo yung overthinking mo, gawin mo. If you need to listen to music, makipag-reconnect ka sa nature, or literal maligo ka lang, gawin mo para ma-refresh ka naman. Kasi kung hindi ka ma-refresh, ay mawawala ka talaga sa target mo. Which is hindi gusto ng universe yun para sa'yo. So next natin is Sagittarius. Sagittarius, we have here the card of peace. Well, it's time na may mga tao talaga medyo babalik sa life mo, hindi para manggulo, but actually to bring peace. Yung iba sa kanila na babalik, sabihin natin hindi maganda yung naging ending nyo or walang closure, maybe in a friendship or family. Pero ito na yung moment for you to claim your peace by either of two things. So either magkakaroon ka ng closure sa kanila or andoon na i-continue nyo yung friendship or yung connection nyo sa bawat isa. But then again, ang pinaka main point ng card dito is you need to forgive. Forgiveness is required, pero babalik sa dati, pwede naman dahan-dahan lang. Hindi kailangan madaliin. Next natin is for Capricorn. Capricorn, your card is message in a bottle. Unexpected news ang pwede mo matanggap this week. It could be news more on the positive side. It could be a news pwedeng opportunity or meron kang friend na magkukwento sa'yo ng isang magandang nangyari sa kanila. And of course, on your part, as a good friend, magiging masaya ka. Pero that's only the start. Kasi with the message in a bottle, kaya siya nagkukwento sa'yo because gusto niya maging part ka nung success na natatanggap niya or the good news na meron siya. Hindi man ngayon, but it will be the start na isasama ka niya din doon sa mga blessings na pwede niya matanggap along the way. Okay? So next natin is si Aquarius. Si Aquarius, we have here community. Minsan kailangan mo talaga, this is a moment na medyo kailangan mong mapag-isa. Kasi, paano mo maririnig yung pinakakutob na sinasabi ng universe sa'yo? Paano mo maintindihan yung instructions ng universe sa'yo kung hindi mo papakinggan yung boses niya? Ito na yung moment na tutulungan ka ng universe na patahimikin muna yung nasa paligid mo para mas marinig mo yung binubulong ng universe because there will be some revelations, some instructions, and some exposition na kapag nalaman mo, babalikan mo yung linggong yun, sabihin mo, ay, buti na lang nakinig pala ako. And last but not the least, Pisces. And your card is deep knowing. Minsan kailangan mo na yung week na kailangan mo magsalita. Kailangan mo itama yung mga bagay-bagay. Kailangan ng magkaroon ka ng stand. Hindi lang para sa ibang tao, kung hindi para sa sarili mo, sa mga pinaniniwalaan mo, sa mga pinoprotektahan mo. Andun kasi na masyado ka naging mabait for the last few days siguro or few weeks. And ang dating sa iba, form to ng kahinaan. Ngayon may pakita yung lakas mo. Ngayon mo gamitin yung boses mo para itama mo kung ano yung kailangan mo itama at andoon din na gamitin mo yung boses mo para ipagsigawan kung ano yung dapat malaman ng mga tao. So I hope nakatulong yung mga readings sa inyo. Please note, those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely.